Dahil sa mga technical advancement ngayon, marami ng changes, especially sa manpower. Kapag meron nga pong teknolohiya or technology na nag-i-improve, ibig sabihin po may isang manggagawa na nawawalan ng trabaho. For example, sa food chain, 'di ba? Dati 10 years ago, merong nag-a-assist sa'yo na crew para makuha yung order mo. Pero today, punta ka lang dun sa kiosk or dun sa machine sa kiosk para i-take yung order mo and then pumunta ka na lang sa counter para magbayad or sometimes isa-swipe mo na lang yung card mo, lalabas na yung receipt mo and then i-collect mo na lang yung in-orders mo. In line with that situation, ibig sabihin po may isang manggagawa na pinalitan ng isang technology advancement. So, dapat dyan pa lang, matuto na tayo na mag-save, makapag-create ng business natin. Kahit maliit man yan, simulan mo. Kahit simple lang, simulan mo para sa sarili mo. Especially sa online, di ba? Ang dami nating pwedeng gawin. Pwedeng i-connect sa online. Yung increasing your cash flow and how to use or maximize technology advancement. Kasi wala namang pinagbago eh. As a provider, as a breadwinner, as a productive person, same lang din naman, di ba? We have to work to feed our family, no? To help your aging parents, to buy their medications, target your goals, your retirements. Kahit meron tayong technology, hindi pa rin natin mababago na tatanda at mawawalan din tayo ng strength para magtrabaho. So today, dapat i-acknowledge na natin yung mga nakikita nating learnings sa surroundings natin. 'Di ba? So, kung for you to have a better retirement goals, no, who knows? Only God knows, 'di ba? At least we have to prepare at least ngayong mas malakas na tayo. So, kung burden na sa'yo na alagaan yung parents mo, di naman natin kasalanan kung hindi sila nakapag-save before dahil wala naman nagturo. Sila yung pinakamalaking learnings para ma-improve mo naman yung finances mo. So, wala namang overnight success, di ba? At least kung hindi ka man mag-success today, yung kids mo, at least siya, nakikita niya yung ginagawa mo, kokopyahin ka niya, gagayahin ka niya to prevent poverty, di ba? So, kung hindi tayo pinanganak na mayaman, at least meron tayong ginawa para guminhawa naman yung susunod sa atin. No? So, hindi naman natin pwedeng isisi lagi sa government. So, laging magsimula sa sarili natin. I hope may natutunan po kayo sa video ito. I hope you can like and react para mabilis nyo pong makita yung ating updated video. Thank you po and God bless.